Duterte, mga ka-GP Natics. Eto na yung kinaantay nitong si Baste Duterte matapos niya pong mura-murahin at sabihan ng kanyang tatay Digong na walang silbing matanda. Oy, GP, totoo ba yan na sinabi yan ni Baste Duterte noon? Mga kababayan, ito po yung content natin nakaraan na nag-viral. Ayon nga dito kay Pebbles Talaquera, ay nagalit itong si Baste Duterte dahil nga po alanganin nito na tumakbo bilang mayor. Ang nakalaban niya po itong mga Nograles at dahil may hulog pa siya. Kaya ngayon, sinabi niya dito kay Digong Duterte na tumakbo ito bilang mayor para ma-secure po nila yung pwesto sa Davao, mga kababayan. Pero sabi ni Digong, ayaw ko na, pagod na ako, kayo na lang. Sabi ni Baste, PI ka. 'Di ba? Tagalog, pero syempre Bisaya pagkakasabi niya doon eh. 'Di ba? Wala kang silbing matanda ka. Pero ngayon, mga kababayan, eto na si Baste Duterte. Success yung kanyang pagmumura, yung kanyang pagbanat sa tatay niya. Mga kababayan. Ayan. Sabi dito, Baste at Rigo Duterte, opisyal ng mayor at vice mayor ng Davao City. Nanumpa sina acting mayor Baste Duterte at acting mayor or acting vice mayor Rigo Duterte bilang mayor at vice mayor ng Davao City ayon sa law of succession. Dahil nga, mga kababayan, ang nangyari dito, itong si Digong ay hindi na po siya capable, di ba? Incapacitated. So, sabi rito, mga kababayan, ng Rappler or ng law of succession, para paliwanag natin, Baste Duterte took his oath of office as mayor of Davao City on Friday, January 23rd over his father's failure to assume the post despite winning in the mayoral race in May 2025. Duterte's nephew, Rigo Duterte II, also took his oath as vice mayor. Rigo, the son of Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, topped the city council race in the 2025 election and had been serving as acting vice mayor while his uncle, an elected vice mayor, assumed the role of acting mayor or merely an officer in charge. Ex-President Rodrigo Duterte, who served as the mayor for more than 2 decades before becoming president in 2016, was unable to take his oath because of his arrest in March 2025 and subsequent detention at the International Criminal Court in The Hague, Netherlands, where he faces trial over alleged crimes against humanity over his bloody anti-drug campaign. So, Baste cited the elders Duterte legal incapacity to assume office due to his detention and the succession provision of the local government code. So, mga kababayan, ilang buwan na rin kasi, 'di ba? Simula nung nanalo itong si Digong Duterte, so ilang buwan na 'yon? Halos mag-iisang taon na. So, mga kababayan, itong si Baste Duterte, sinabi niya po, 'di ba? Na hindi na kaya talaga ng tatay ko, hindi yan makakauwi. Sa sobrang tagal niya doon, kailangan ng mga kababayan, palitan siya. So nag-assume office na etong si Baste Duterte bilang kapalit ni Digong. At syempre, dahil nga umakyat si Baste, ang pumalit naman sa kanya as vice mayor ay itong kanyang pamangkin na anak naman nitong si Paulo Pulong Duterte. Mga kababayan, paano ba nangyari? GP, hindi namin napanood yung ginawang pagmumura ni Baste doon sa kanyang tatay noon para ito ay tumakbo. Bigyan natin ng mga kababayan, bigyan natin ng rewind, di ba? I-replay natin. Sa mga hindi nakapakinig, pakinggan natin to. Mga kababayan, minura at sinabihan daw itong si Digong, nitong si Baste, mga kababayan, na walang silbing matanda.
Bakit? Ano ba yung nangyari? Ito, ganito mga kababayan. Ayon dito kay Pebbles Talakera, nung tumatakbo daw po, nasan yung kopya ko? parang wala yung kopya mo, GPO nga eh. Parang wala eh. Wait. Kunin natin kopya ko. Wala yung kopya ko. Ayun, sabi dito, mga kababayan, ni Pebbles. Ayan. Sa mga DDS na mahal si Digong, may kukwento ako sa inyo. Legit to. Kaya may ilang nadismaya nung panahon na yon na nakasaksi sa eksena at umalis sa pagiging DDS. Pero yung love nila kay Digong, hindi nawala. Ayon pa dito, ayaw ni Digong tumakbong mayor ng Davao. Gusto na niya magpahinga. Ang gusto niya lang, suportahan ang anak niyang Vice President na si Sara. Yung suportang sinasabi ko is yung pagpapatalsik kay BBM. Sabi ni Pebbles. Nograles at Baste maglalaban. Si Carlo yan, di ba? Alam nila Pulong at Baste na may hulog si Baste kay Nograles. So, pinakiusapan ni Pulong ang ama niya na tumakbong mayor. Ang sagot ni Digong, kaya niya na yan. Bakit siya matatakot na matatalo siya? My God. Oh. Hate truck. Sagot daw ni Baste, mga kababayan, ganire. Ayan, kayo na lang magbasa. Tingnan nyo. Ayan, yung... ayan, ang sagot ni Baste. Sabi raw niya, PI kang matanda ka. Tumakbo ka para sigurado tayo na Duterte pa rin ang dapat na makaupong mayor. Kapag nanalo ka, saka tayo gumawa ng dahilan na makaupo si Baste na mayor. Oh. Sabi daw ni Digong, gusto ko na magpahinga, kaya nyo na yan. Pero napakawalang hiya, guys, ha? Biruin mo, yung tatay mo, ha? Ginamit mo na nga, minura mo pa. Oh. Minura mo? Matanda na yon. Para lang ba secure yung kandidatura at yung mayor doon ay hindi mapalitan ng Nograles. Sinakripisyo mo yung tatay mo. Tapos minura mo pa. Oh. Eh, well, ako naniniwala ako dito. Ang mga taong alam natin, pag hindi napalaki ng tama, yung kung tatay palamura, di palamura din ang anak. Diba? Kung ang tatay, mga kababayan, gumagamit. Umamin naman gumagamit ng fentanyl, gumagamit ng marijuana. Diba? Kung ang tatay ay palagiyot din yung anak. Tingnan niyo si Pulong. Syempre, gayang-gaya yan. Idol nga nila Diba? Idol nga nila Umami naman sila Ellen Adarna Meron pa nga silang video nun Diba? Palamura yung tatay, di palamura rin yun. Pinalaki silang walang pagmamahal sa kapwa, walang pagmamahal sa magulang. Bakit, paano mo nasabing walang pagmamahal sa magulang? Di ba sabi ni Elizabeth mga kababayan, yung nanay ni Sarah, di ba, ni Zimmerman, nambubugbog daw yon si Digong. Hindi siya rumirespeto sa babae. Kaya yung mga anak, ganun din. Wala rin pagrespeto sa tatay. Wala talagang pagrespeto. Nakita nyo naman kung paano niya pag-aalikan yung mga babae sa harap ng media, di ba? Parang lang mga kababayan, parang alam mo yon, parang bumibili ka lang ng isda sa palengke, pirot mo, hinahalik-halikan mo. So ngayon, mga ka-GPnatics, yung pangarap ni Baste na maging mayor, 'di ba? Mahawakan muli ang Davao, nakuha niya na, hindi na siya acting. Hindi na acting mayor. Siya na ngayon ang mayor, mga kababayan, dahil nga sa rule of succession na tinatawag natin, na alam naman natin pag incapacitated na yung nasabing mayor, mga kababayan, hindi mo na nagampanan yung duty, ay pwede ka nang palitan nung susunod sa'yo na pinakamataas sa pwesto, which is the vice mayor. Saktong-sakto. Ganyan din yung sinabi natin noon
mga kababayan, na ang plano talaga niyan ay hindi naman manatili si Digong Duterte bilang mayor. Alam natin, mga kababayan, na darating ang araw, sabi ko, hindi yan manunumpa si Digong at sigurado ako mapupunta yung pwesto dito kay Baste Duterte. At kung sila rin yung nanalo sa spot ng councilor, mga kababayan, sigurado yan ang magiging vice mayor. Tama nga ako. 'Di ba? Tama nga ako. Vice mayor din pala etong kanyang pamangkin. Number 1 councilor. Ayun, mga kababayan. Siya na ngayon ang vice mayor. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga talaga. 'Di ba? Di totoo naman 'yan Ma'am Jenny Ramos, 'di ba? Kung anong puno, siya talaga yung bunga Nakita natin yung mga anak niya wala ring respeto sa mga babae. Si Pulong na lang Nakita niyo may respeto ba yun sa babae? Mga kababayan, may respeto ba yun sa kapwa? Wala. 'Di ba? Yung naturingang may asawa. Saan tumatambay? Sa club. Kaya tinawag na barpaser. Hindi po ba? Diyos mio. Yan lang ang gusto na mangyari ni Baste Duterte, mga kababayan. Pero sana sa susunod, yung mga taos dyan sa Davao yung mga netizen dyan, yung mga constituents dyan ng Davao, lalo na sa distrito ni Baste Duterte, naku po, mag-isip-isip na kayo. Hindi totoo yung sinasabi nila, safe ang Davao, tahimik ang Davao. Hindi totoo yun. Kita nyo halos araw-araw, Davao ang may nahuhuli na nagbebenta ng droga. Doon nagtagumpay sila na punta kay Baste, kaso kulong naman sa deheg. Maganda na rin na inaway nila si PBBM kasi nabulgar sila. Kaya nga, mga ka-GPnatics. Pero hindi pa buo 'Di ba? Hindi pa buo yung gusto nating mangyari. Yung gusto natin mangyari talagang mawala din ang mga Duterte, lalong-lalo na diyan sa Davao. 'Di ba? Maalis sila sa pwesto. Passer lang ba? Mukhang top notcher or bar examiner pa kaya? Si Yotman. Hoy, Ma'am Ninita Umali, gumaganyan ka na.